Sariwain natin ang panahon kung kailan ang mundo ay mas simple at ang mahalaga ng isang relasyon ay nasusukat sa bawat karakter ng isang text message. Noong mga panahong iyon, sapat na ang mabilisan at patagong pagpindot sa ilalim ng desk habang nagkaklase at ang pagmamahal ay pinapadala sa pamamagitan ng mga text artwork na puyat mong binuo. Walang notification ng Facebook o chat sa Instagram. Ang marinig lang ang iconic na tunog na pagpasok ng mensahe sapat na para mapangiti ka sa buong magdamag. Ang cellphone noon ay hindi lang basta gadget. Ito'y naging tala-arawan ng ating mga sikreto, saksi sa ating mga unang pag-ibig at simbolo ng ating pagiging in sa barkada. Sabay-sabay nating buksan ang baul ng nakaraan at balikan ang mga cellphone na minsan nating inalagaan, ipinagbalaki at akala natin ay hindi na maglalaho. Ngunit ngayon ay naging bahagi na lamang ng ating matatamis na alaala. Ang Nokia 3210 na itinilabas noong 1999 at sumunod sa Nokia 3310 noong 2000 ang itinuturing ng mga pundasyon ng modernong mobile culture sa Pilipinas. Sumikat ang mga modelong ito dahil sa kanilang pambihirang tibay na umaabot sa puntong naging meme na ang mga ito bilang mga teleponong hindi nasisira kahit ihulog sa semento. Bukod sa panloob na antena ng 3210 na itinuturing na revolusyonaryo noon, naging mabilis ang pag-angat ng dalawang unit na ito dahil sa larong Snake 2 at sa kakayahang magpapalit-palit ng makukulay na pabahay o expression covers. Ito rin ang panahon kung kailan nauso ang pagbuo ng sariling ringtone gamit ang built-in composer at ang pagpapadala ng mga text artwork. Gayunpaman, unti-unting nalaos ang mga modelong ito nang magsimulang pumasok sa merkado ang mga teleponong may dekulay na screen at may kakayahang kumuha ng litrato. Ang pagtanggi ng Nokia na iwanan ang kanilang lumang sistema upang lumipat sa mas modernong software ang naging mitya upang tuluyang mabaon sa limot ang mga itinuturing na indestructible na teleponong ito. Inilabas noong 1998 ang Nokia 5110 ang nagbukas ng pinto para sa malawakang paggamit ng cellphone sa masa. Sumikat ang modelong ito dahil ito ang kauna-unahang telepono na nagbigay daan sa mga gumagamit na palitan ang harapang bahagi ng casing o ang tinatawag na expression covers. Ang feature na ito ang nag-angat sa cellphone mula sa pagiging isang simpleng kagamitan sa trabaho patungo sa pagiging isang fashion accessories para sa mga kabataan. Dito rin unang nakilala na marami ang larong Snake na naging adiksyon ng isang henerasyon. Sa kabila ng tagumpay nito, mabilis ding nawala sa eksena ang Nokia 5110 dahil sa laki nito at sa mahabang antena na nakalabas sa itaas. Nang ilabas ng Nokia ang mga mas maliliit, mas magagaan at may internal antena na mga modelong tulad ng 3210, mabilis na itinuring na makaluma at mabigat ang 5110 kaya tuluyan na itong hininto sa merkado. Noong taong 2003, sinubukan ng Nokia na pagsamahin ang mundo ng mobile phone at handheld gaming sa pamamagitan ng Nokia N-Gage. Sumikit ito bilang isang pangarap na gadget ng mga kabataan dahil sa kakaiba nitong hugis na mukhang taku at sa kakayahang magpatakbo ng high-quality 3D games gamit ang mga game card. Ito ang unang seryosong pagtatangka na hamunin ang dominasyon ng Game Boy Advance ng Nintendo. Subalit ang kakaibang disenyo rin ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak dahil kailangan pang itagilid ang telepono sa iyong tenga kapag may kausap, na naging katawa-tawa sa paningin ng marami at binansagang side-talking. Bukod dito, kailangan pang tanggalin ang baterya ng unang bersyon para lamang makapagpalit ng laro. Dahil sa mga isyong ito sa disenyo at sa mahal nitong presyo, hindi ito tinangkilik ng mga seryosong gamer at tuluyang itinigil ang produksyon nito makalipas ng ilang taon. Inilabas noong huling bahagi ng 2004, ang Motorola Razr V3 ang naging simbolo ng karangyaan at mataas na estilo. Sumikat ang modelong ito dahil sa napakanipis nitong katawan na gawa sa aluminum, sa makinang na keyboard na chemically etched, at sa futuristic nitong anyo na malayong-malayo sa mga plastic na telepono noon. Pagtiklop ng flip phone ay naging isang malaking status symbol sa mga artista at mayayaman. Gayunpaman, ang labis na pag-asa ng Motorola sa disenyong Razr ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Habang abala ang kumpanya sa paggawa ng iba't ibang kulay ng Razr, hindi nila napansin ang mabilis na pagunlad ng software ng ibang brand. Nung ipakilala ng Apple ang iPhone na may malawak na touchscreen noong 2007, biglang naging mukhang sinaunang kagamitan ng maliit na screen at physical na keypad ng Razr, dahilan upang tuluyang mawala ng interes ang mga mamimili rito. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, ang BlackBerry Bold at Curve ang naghari sa mundo ng mga negosyante at kalaunan ay sa mga kabataan. Sumikat ang mga modelong ito dahil sa kanilang buong QWERTY keyboard na nagpadali sa mabilis na pag-type ng mga email at mensahe. Ang pinakamalaking magnet ng BlackBerry ang BlackBerry Messenger o BBM, isang eksklusibong chat network kung saan kailangan mo ng BBM pin upang makakonekta sa ibang tao, na naging isang malaking status symbol noon. Subalit ang pagiging kampante ng BlackBerry sa kabila ng physical na keyboard ang naging mitya ng kanilang paglaho.
Masyado silang naniwala na hindi ipagpapalit ng mga tao ang pisikal na pindutan para sa isang glass screen. Nang maging mas mabilis, mas malaki at mas maraming libreng app sa mga Android at iOS device, kasabay ng pagsikat ng mga cross-platform chats app tulad ng WhatsApp at Viber, tuluyang iniwan ng mga tao ang BBM at ang BlackBerry. Nagsimula noong 2005 sa pamamagitan ng W800i, ang Sony Ericsson Walkman series ang nagpabago sa paraan ng pakikinig ng musika sa mobile phone. Sumikat ang seryeng ito dahil sa binuo ito na gamit ang sikat na teknolohiya na Walkman ng Sony na nagdala ng napakalinaw na tunog, dedikadong Walkman button, magagandang earphone at ang iconic na kulay orange na tema sa software. Ito ang naging dahilan upang hindi na kailanganin ng mga tao na magdala ng hiwalay na MP3 player at iPad. Ang pagbagsak ng seryeng ito ay nag-ugat sa mabilis na pagbabago ng industriya patungo sa mga smartphone. Ang Sony Ericsson ay nahirapang sumabay sa paggawa ng mga touchscreen na telepono na may malalaking storage at ang paglitaw ng mga music streaming platform ay nag-alis sa pangailangan na mag-download at mag-imbak ng mga kanta sa memory card na siyang pangunahing lakas ng Walkman phones. Ang HTC ay hindi lamang isang modelo kundi isang buong brand na naghari noong huling bahagi ng dekada 2000 at unang bahagi ng 2010 sa pamamagitan ng mga modelong tulad ng HTC Dream at HTC Desire. Sumikat ang HTC bilang ang unang kumpanya na naglabas ng teleponong gumagamit ng Android operating system at kilala sa napakagandang interface na tinatawag na HTC Sense na may mga gumagalaw na weather widget sa screen. Silang nagtakda ng pamantayan kung ano ang dapat na itsura at pakiramdam ng isang premium na Android phone. Ang dahilan ng kanilang pagkawala ay ang matinding kompetisyon at maling marketing. Mabilis silang naunahan ng Samsung sa pamamagitan ng agresibong pag-promote ng Galaxy series, habang ang mga umusbong na Chinese brands tulad ng Huawei at Xiaomi ay naglabas ng mga teleponong may kaparehong lakas, ngunit sa mas murang halaga. Dahil dito, unti-unting nawala ng spasyo sa merkado ang HTC hanggang sa tuluyan silang maglaho sa mainstream. Inilabas noong taong 2007, ang MyPhone ang gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino mobile phone brand sa bansa. Sumikat ang MyPhone sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga abot-kayang telepono na may dual SIM na teknolohiya. Isang tampok na napakahalaga para sa mga Pilipinong gustong makatipid sa pamamagitan ng paggamit ng magkaibang network ng sabay. Ang pinaka-iconic na pagkakakilanlan ng MyPhone ay ang disenyo ng Philippine flag sa likod ng kanilang mga unit at ang built-in na Pinoy app na naglalaman ng mga dasal, salawikain at mga tradisyonal na kwentong Pilipino na hindi nangangailangan ng internet. Noong pumasok ang mga panahon ng smartphone, gumawa rin sila ng ingay sa pamamagitan ng kanilang Agua at Rio series na nagdala ng Android sa napakababang presyo. Gayunpaman, unti-unting nawala sa spotlight ang MyPhone dahil sa kakulangan ng inobasyon sa hardware at software. Nang magsimulang pumasok ang mga dambuhalang Chinese brands na may mas malalaking pondo para sa pananaliksik at pagpapaunlad, hindi kayang makipagsabay ng MyPhone sa bilis ng processor at ganda ng camera sa parehong halaga. Kaya naman unti-unti silang naitabi mula sa mainstream na merkado. Pumasok sa merkado noong 2009 ang Cherry Mobile na may ilang modelo lamang. Ngunit mabilis itong naging isang higante na nagpabagsak sa dominasyon ng mga dayuhang brands sa Pilipinas. Sumikat ang Cherry Mobile dahil sa kanilang agresibong diskarte sa pagbebenta ng mga teleponong may mataas na specifications tulad ng mga Android smartphone na may malalaking screen at dual-core o quad-core processors sa presyong kayang-kaya ng bulsa ng ordinaryong Pilipino. Ang kanilang Flare series ay naging napakalaking phenomenon na binansagan pa nga ang bayan phone dahil sa dagsa ng mga taong pumipila sa mga mall para lamang makabili nito. Nagawa nilang dalhin ang teknolohiyang dati para lamang sa mayayaman sa kamay ng masa. Ang dahilan ng pagkalaos ng Cherry Mobile ay ang issue sa kalidad at ang pagbaha ng mas matitibay na kalaban. Habang tumatagal, marami sa kanilang mga murang smartphone ang nagkaroon ng mga issue sa mabilis na pagkaubos ng baterya, pagkasira ng touchscreen at kawalan ng software updates. Nang maglabas ang mga kalabang brands tulad ng Realme, Xiaomi at Vivo ng mga murang telepono na may mas matibay na kalidad at mas magandang suporta sa software, tuluyang lumipat ang mga mamimiling Pilipino at iniwan ang Cherry Mobile sa karera ng mga smartphone. Ikaw ka-retro, may naalala ka bang specific na modelo ng cellphone na ginamit mo noon? I-share mo naman sa comment section sa ibaba para malaman natin kung anong modelo pa ang maidadagdag sa ating listahan. Salamat po!